Hello mga master, kumusta po kayong lahat dyan sa Pilipinas? Katatapos lang po ng namin, trabaho po galing po sa planta ng Tunggala dyan sa may Greenham. Okay? So, first day namin, grabe. Hindi namin ma-imagine kung gaano kapagod yung namin ngayong araw. So, swerte kami ngayon kasi tomorrow hanggang Sunday wala kaming trabaho. So, gusto ko lang i-share sa inyo lahat po ng mga butchers dyan sa Pilipinas. Okay, hindi talaga ganun kadali pong trabaho natin, bilang isang butcher. So, meron akong kasama dito, isa ding deboner, okay? So, from Jerry Smith Shop. So, kasama ko dito si Mark Laksamana from Jensen. So, ngayon kasama ko dito sa dito sa Cabin 35. And then, isa din siyang deboner doon. So, nasasabak kami kanina sa sa trabaho. Grabe. So, Mark, ano po yung mai-share niyo po today? So, gaano kahirap po yung trabaho natin? So, ayun na mga kabutcher natin dyan sa Pinas. Ma-share ko lang sa inyo na kailangan nyo talagang paghandaan yung pagiging butcher na mag-apply dito sa abroad. Kasi kanina kami dalawa, sabak kami kaagad, biglaan. So, parang walang training-training. So, walang training-training, diretso na kaagad. Kung ano yung ginagawa ng mga datihan, ganun din ang ginagawa namin. So, buti na lang kaming dalawa is yung hard hat namin is color black, ibig sabihin is mga baguhan. So, alam ng mga kasamahan namin yung mga white hat, ganun. So, maganda naman kasi nag-aalalay naman sila pag hindi namin makaya yung ginagawa namin. Kasi yung chain, mamaya papunta na sa'yo dito, kailangan mo i-debone yun. Ako, na-assign ako sa na-assign ako sa brisket at saka sa chop ng baka. So, kailangan mo, mamaya-maya, dapat mabilisan. Pagdating dito ng karkas mo, galawin mo kagad, dibunin mo kagad. Kasi mamaya papaparating, akala mo lang, nagdidibon ka dito, mamaya akala mo tinapik ka ng tao, yun pala karkas mo na yun. Oo, karkas mo na. Akala ko, kasi yung katabi ko sabi niya, akala ko ganun, may tumapik sa akin. Pagtingin ko, karkas ko na naman. So, Master, Master, ilang tayo ngayon, carcass? O ilang baka po na kinatay natin ngayong araw? Hindi ako sure, siguro I think mga 500. Tama ba yan? Mga 500. So, meaning nasa, tayo, times 4 yun, di ba? Kasi quarters tayo. Times 2. So, 1,000 quarters pala. Kasi dito sa company namin, half carcass lang yung baka. So, hindi pareho dun sa atin sa Mindanao na hinati siya into 4 carcass o into 4 quarters. So, dito half carcass. So, grabe talaga guys. So, yung oras na inaantay namin na matapos 2 p.m., talagang inaantay talaga namin yan mga master. So, mahirap talaga yung trabaho bilang butcher. So, ngayon, ang advice lang namin sa inyo, sa mga aspirant butcher dyan, lalo na yung nag-a-apply, mag-gym po kayo. Buti na lang, at least ako, nakapag-gym ako in just 1 year. So, medyo hindi ako nabiglaan sa bigat ng Kasi ako, na-assign ako sa H-bone and ramp. So, buti na lang may kasama tayong mga Bisaya. Tinulungan kami, nag-guide kami. So, nakaya din. Pero, nakita niyo po yung kamay ko, medyo medyo hindi na rin kaya mag-grip, no? So, next Monday, so balik na naman kami doon. Ang maduguan nito sa next Monday kasi yung katay ngayon, may katay pa, overtime pa yata yung iba Sa ball plant, Oo, may katay pa sila. So, ilagay nila sa freezer yon, palamigin nila. So, kanina hot cow yon, so medyo malambot yung yung mga karkas. Ewan ko lang sa Monday at saka sa Tuesday. Ganun. So, Okay. pagandaan natin yun. Okay, so sa inyo pong lahat dyan sa Pilipinas, si Kuya Rolex po ay pagod ngayong araw na to. So, sa inyo po, paghandaan nyo talaga. So, isang advice ko lang sa inyo, mag-aral po kayo, no? Lalo na po sa mga gustong pumunta dito sa Australia, kahit hindi sa Greenham, kahit sa company po, lahat po dito ay puro beef. So, paghandaan nyo talaga. So, yan lang ang advice ko. Mag-gym po kayo. Yung sanay kayo sa mabigat, no? So, hindi pwedeng hindi kayo masasanay. Para dito, hindi kayo iiyak sa hirap. Okay? So, sa inyo guys, happy weekend and God bless you all.